Narinig tayo sa Carriedo. Dating dinaraan-raanan lang ng mga bumababa sa LRT at nagsisimba sa Nazareno. Ngayon ay dinarayo na at dinudumog dahil sa mga street food na tinda nito. Parang Japan. Wow, Japan. Parang Shibuya Crossing. Yun, para na tayo nakarating sa Japan no? Viral sa buong social media dahil sa mga mura at kakaibang pagkain. At sa video na to, yan ay iisa-isahin natin. Eating every viral street food in Carriedo. Let's go! First stop natin, syempre, probably the most viral street food vendor din sa Carriedo. Si Neneng B. Yan, madali namang hanapin. Hanapin nyo lang yung pinagkakaguluhan na yan. Kahit naman mahaba ang pila ay mukha namang mabilis kasi may sistema na sila eh. Nandoon sa likod yung piniprito na sausage, tapos kita nyo may mga luto na, tapos inilalatag yung mga bun, tapos lalagyan na yan ng sausage, tapos may tagalagay din ng mga condiments, tapos may kaskas din ng keso. At yon ang trending na si Neneng B. Hindi na natin naabalahin at busy. Pero alam naman natin ang storya na yan, bata, masipag, at sa wakas matitimusan na natin yung kanyang tindang iyan. Kaya kita nyo, yan naman nagpa-viral. Isa sa mga dahilan kung ba't nag-viral to. Kita nyo naman yung kesong iyan. Isa lang 50 ano? Yan, at murang-mura, 50 pesos lang. Thank you! Yan, solid start sa ating Carriedo street food crawl. Eating probably the most viral street food din in Carriedo. Yan, Hungarian sausage overloaded with cheese ni Neneng B. First bite. Thank you, Lord. Yung sausage niya, surprising yung quality ha. Masarap siya. Hindi siya yung mga sausage na parang hotdog na are, peppery, may snap. Yung mga sauce niya may konting tamis. Yung bread malambot naman. Cheesy siya. And for 50 pesos, tama yung sabi ng bata. Karap. Dahil food crawl to, hati-hati na lang kami para kami ay makarami. At yan ang susuyurin natin, yung Carriedo Street na yan. Ano kaya ang ating maisunod? Aray sa pinagkakaguluhan din eh. Big homemade siomai, 7 pieces, 50 pesos lang. Bilitin tayo niyan. Din eh, strategy natin, hahanapin natin yung mga ganyan, yung may mga mahahabang pila. Thank you. Yan, 50 pesos. Kaya lagyan natin ng garlic. Yan, kita nyo ganyan siomai na lalaki 7 pirasong gayaan ay 50 pesos. Ari daw ay pork. Kaya natin yung pork. Ito yung siomai na pampabusog. Kasi hindi mo siya pwedeng expect na pure meat talaga na talagang 100% na kanina. May mga extender siya, lasang may extender. Pero may mga nakakagat ako ng mga chunks. Tapos yung pinaka-wrapper niya ay manipis naman, hindi siya chewy at all. Kasari naman yung pork din pero may keso. Yun yung keso. Tapos, ang masarap dito, maganda yung timpla niya. Yung pinaka-feeling, maganda yung timpla. Masarap yung chili oil, mainit yung siomai. Pwede are sa siomai rice. So far, dalawa pa lang nakakainan natin. Pero ano na to eh. Ito na yung mga katibayan kung bakit dinudumog tong Carriedo. Yung mura, tapos nakakabusog. Tapos surprising yung lasa. Yung quality rin naman, lalo na kung i-considera mo yung presyo nila. Oy, tandaan nyo kayo na pa-viral natin sa Villamor yung Fruit Ninja. Meron na rin din yun, mga sliced fruits. Tapos may chili, may sauce din. Try nga rin natin to. Ang presyo daw, 50, 60, 80. Ba, puro 50 lang ang ginagastos natin sa ating binibili May pipino, yan, may melon, may papaya din. Yun.
May pinya. Watermelon. Ayos din naman na rin eh. Thank you. Yan, 450 pesos. Hindi na masama yan. Lalo na't lalagyan natin mga pampasarap. Ito daw, parang sweet sauce. Lalagyan natin. Tapos, lagyan lang natin ng chili flakes. Pangontra lang. Uy, naparami. Yan. Yung sweet sauce niya, hindi naman sobrang tamis. Tapos yung chili flakes naman, hindi naman sobrang anghang din. Tapos yan, oh, may ano din pala. May bayabas pala rin. Kaya rin mas sumikat yung fruit ninyo sa Billabong kasi ang dami mong pagpipiliin ng fruits. Kesa bilhin mo rin isa-isa, kung napapaibig ka lang sa prutas, ang dami mo nang may enjoy na prutas. Tapos, mas pinasarap nung ano nila, nung sauce nila sa iba nilang seasoning. At matatamis yung prutas nila. Kasi malamang, although not sure, baka sa Divisoria lang nila kinukuha ito, malapit lang. Pagsakan ng prutas yun kaya fresh, saka masarap. Aba, ayan yung pinagkakaguluhan ding iyon. Doon tayo next. Nakakailang food trip na tayo. Nandito naman tayo sa pinaka-starting point namin. Pupuntahan pa natin mamaya yun nando, mamaya pag lumilom-lilom. Tofu Squares. Nag-trending din to sa ibang lugar dati. Meron din pala din eh. Hindi ko nasubukan yung dati eh. First time ko matitimusan ng Tofu Squares. Yan. Puro 50 pesos eh. 50 pesos, 6 pieces. Saktong-sakto. Luluto pa lang sila. Although meron ng mga handa din eh. Alin na lang ang kukunin natin para hindi na nakakapasok. Tapos yan, may mga sauces sila. I'm assuming, ano to, only sauce. Karen, boss? Only sauce dito, boss. Pa? Only sauce. Opo, sir. Anong pinakamasarap dito? White sauce. Eh, tata. Opo. Yan, white sauce. Ari daw ang pinakamasarap. Yan, mainit-init pa. Ari daw white sauce ang best seller nila. Yan. Yun. Parang ano siya, parang sauce ng sisig. Yan. Lagyan natin siguro ng konting cheese. Yan. Wow, look at that color. Sarap ng tofu Hindi siya maasim. Tapos ang ano niya, sobrang crispy. Tapos nicely salted yung pinaka-wrapper niya. Tapos yung white sauce na tinatawag nila, para siya yung mga usual na sisig sauce na ginagamit sa tofu sisig. So siya, essentially para siyang tofu sisig na crunchier tapos chunkier. Tapos ang ganda ng addition ng cheese. Again, ipafile natin siya sa surprising for 50 pesos, surprising quality. I-serve mo sa isang restaurant na nasa magandang plato, makaka-charge ka din na mas mahal. If ever nababalik ako din sa Carriedo, bibiling ko ulit. Fluffy, pillowy, crispy, tasty, sweet. Kulang na lang ang anghang. Kung may chili oil, lalo ng panalo. Good start. Next stop naman tayo. Ang latest sa favorite ko na refreshment sa street food, yung Magic Water. Magkano isa, idol? 20? Yan. Akala mo, tubig lang yan. Pero, may lasa yan. Yan, panas na ang Tagalipa. Yung lasa ng gulaman, konting vanilla extract, tapos napakalamig. Magic na ang Magic Water na rin. Ayan, may mga followers tayo. Mama, mga taga saan kayo? From Pasig. Ako po Rizal. Ba't kayo nagpunta dito sa Carriedo para magano? Vacation na kasi. So, Start na po ng naisip na. Ano kayo, mga estudyante kayo? Ano na naman nakakainan nyo dito sa Carriedo? Ito po yung gulaman. And then second is yung tofu squares, lechon, and then donut. Tapos gulaman ulit. Ano masasabi nyo sa Carriedo?
Busy street siya, pero okay naman. Parang Japan. Ah, wow, Japan. International traveler. Shibuya Crossing. Yun, para na tayo nakarating sa Japan eh, no? Paborito niya ng white gulaman eh. Ba, ang dami rin tao din eh. Ano kaya ang tinda na rin? Ah, ari pala yung trending na ano, baga ng mama mo. Tsaka yung Thick Milo. Ayun, yun ang Ate Jack eh, oh. Yun, oh. Ayan, ari na sikat na si Ate Jack. Malayo pa, kita ko na kayo dahil lang inyong mga alahas. Kinangan sa araw eh. Kumusta naman kayo dito sa Carriedo? Okay naman po. Okay naman. Daming tao, no? Opo. Weekdays po, konti pa nga po. Ba't konti pa to? Mamaya paghapon po, wala nang araw. Ang ngayon araw pero ang dami pa rin tao eh, no? Opo. Ito yung pinakaunang mong produkto, di ba? Yung unang-una ko po talaga, hotdog sandwich. Hotdog sandwich. Tapos ito, yung baga ng mama mo. Dini ka talaga pumutok eh, Dito no? po, nabaga ng Oo, ito ay baga ng baboy. na kasi ang dating sikat ay baga ng baka, no? Ayan, tapos ikaw, para meron ka na din ng mini food court eh, no? Ano pa iba mong tinda dito? Thick Milo Crunch po, tsaka yung Fruit Ninja. Okay, oo. Etong baga ng baboy, magkano to? Meron tayo sir ng 20 pesos, 50 pesos, tsaka 100 pesos. Yan. Tapos ito ang bango, no? Yes po. Oo. Pag baboy po kasi, wala talagang lansa yung amoy niya. Oo, walang anggo eh, no? Unlike sa baka po. Oo, dapat ito lang, basta malinis. Opo. Okay na, okay Tanggal na po yan. lansa niyan pagka Tanggal yung lansa. inaadobo po kasi namin. Inaadobo, tapos yan, ang bango eh, no? May amoy yung toyo, amoy yung laurel. Opo. May konti akong amoy na tamis. Tamis, opo. Tamis eh, no? Tapos ang sausawan niyan, suka, Suka no? po. Ayan, Homemade tapos namin. yung ano naman, mamaya doon tayo sa Thick Milo, Opo. ah. Sige, subukan ko muna to, yung ano lang, magkano yung ganyan? Ito 100 po. 100. Dito po, 50. 50. Tapos yung maliit po natin is 20. Oo. Doon lang ako sa 50 pesos. Yan. Yan dami yung natitinda din ng baga. Minimum po namin everyday 75 kilos. 75 kilos? Kapag ka Friday, Saturday, Sunday, 100. 100 kilos? Para na kayo magutuhan sa Batangas. Magutuhan sa Batangas sa malalakas gayon eh. Nakakaisandaang lamang loob eh. Opo. Sa baga lang. Hindi na po namin sinosobrahan kasi sobrang dami ng tao din, nakakapagod din po Oo. talaga. Pero kung gugustuhin nyo, kaya siguro Kaya po. kaya 200 kilos eh, Kaya no? po. Yan, baga ng baboy sa baga ng mama mo. Ako naman nakatikim na ng baga ng baboy. Nung ako'y nag-Imo Street Food Crawl, panoorin nyo dito yon. Pero yun naman, nag-shoutout yun kay baga ng mama mo na dito siya na-inspire. Yan. Mas maraming sibuyas. Yung nga walang lansa. Tapos ang ganda nung pagsasama-sama ng anghang, lasa ng laurel, tapos konting tamis, tapos yung lasa ng sibuyas, may pipino din, konting asim. Kasi kita nyo, bagang-baga naman sa Jaya. Kung di ba nakakating baga ng baboy, yung texture niya, parang sobrang malasado na atay. Parang ganun. Sa wakas, natimusan ko na rin ang baga ng mama mo. Thick Milo naman tayo. Yan, order na rin tayo ng Thick Milo, yung 60 pesos lang. Yan, so yun yung Thick Milo. Ari yung Thick Milo, kasi thick naman talaga na Milo. Sa napakainit na Carriedo, that's gonna be a welcome treat. Pinapahiran yung sides ng baso ng Thick Milo. Parang yung ginagawa nila sa mga milk tea. Pero hindi lang yan yun. Dadagdagan pa yun mamaya ng Thick Milo. Tapos lalagyan ng yelo, nilagyan din ng gatas, tapos more Thick Milo. Yun, that really is thick. Tapos parang Coco Puffs. Yan, tapos may crushed Oreos. M&M's na locals. Nips. M&M na local. Nips yan. Ito po yung 60 pesos na. Yeah, thank you. Napaka-araw. Tirik ang araw, alas 3 ng hapon. Bigat ari ang iyong hahanap-hanapin. Ngayon ako makakatikim ng karne. Kat! Samahan natin ng yelo, yung Thick Milo, yung mga toppings. Yan. Parang kumakain ng scramble na chocolate. Refreshment na, ay dessert pa.
Yung thick Milo, almost like caramel na chocolate eh. Parang ganun. Tapos, milk siya pero hindi niya ino-overpower yung chocolatey flavor. Suggestion ko sa inyo, parang inyong panapo sa inyong Carriedo street food crawl. Panghimagas na, pang-refresh pa. Yan, hindi naman tayo sa isa pa nag-trending. Yung burger ni Kagawad. Ay, pag hindi ka naman napaibig din eh. Kapag naglalakad ka sa Carriedo, naamoy mong ginigrill ang mga burger, yun, silab na eh. Tapos yung kanilang regular beef patty, 65 pesos lang. Or choose your sauce, so pwedeng barbecue or cheese sauce. Napaibig ako doon sa pagpapapoy ng cheese na yon. Bigyan tayo sa 80 pesos. Yung single burger patty with slice of cheese. Yan, pwede kang pumili ng sauce. Ito, barbecue sauce. Ako, cheese sauce ang sa akin. Tapos yan, may gulay din. May lettuce, saka may pipino. Ginagawa na sa akin. Thank you. Tapos yun yung cheese sauce. Oh. Yung pala sa akin yung may cheese. Yan, sunbathing in Carriedo with cheese burger with cheese sauce. Yan. May mayo, may ketchup, again, may lettuce, saka pipino. Yan. Thick cut na patty, thick na bread. Try natin. Yung patty niya, a little sweet. Tapos meaty rin naman. You know, meaty yung patty. Tapos yung cheese sauce niya sweet. Yung vegetables ay crunchy. Would you describe itong burger na to? It's a sweet and meaty burger. Tapos 80 pesos. May mga cheaper burgers out there. Pero not bad for its price. For what you're getting. Sulit na rin. Yan, may mac and cheese pala ako din eh. Pero yung nag-trending na mac and cheese, 60 pesos lang. Tapos kita mo, isang malaking baso, tapos may cheese sauce, tapos meron ng cheese na toppings, tapos may garlic bread pa. Idol, pa-order ng isa. Yan. Isang scoop. Tapos, lalagyan ng cheese sauce. Tapos, isa pa uling scoop. Konting hiling. Para mapuno. Tapos, kakaskasan ng keso. Tapos may cheese sauce ulit. Yan. Tapos, may garlic bread yan. Yun. Yun. Look at that. Very appetizing. Yellow color. Kitang-kita naman ang pagka-cheesy niyan. Yan. Ang concern ko din eh, yung pagkakaluto ng pinaka macaroni noodle. Sana al dente pa rin. Try natin. Okay. Nandun yung pagka sweet and cheesy. Tapos, may garlic bread. Okay. Huwag mo siya ikukumpara syempre sa mga mamahali na mac and cheese. Pero for its price, not bad, 60 pesos. Ang daming serving. Busog ka na dyan. Tapos sa lasa, sweet and a little salty. Tapos yung pasta noodles, kahit papano, al dente pa rin. Hindi labsak yung noodles. Worth a try na rin. At buti na una na kay Neneng B. Ay, tamo ang pila kay Neneng B. Butit na paga. At din sa Carriedo, yan. Para ka lang nasa Cebu. Street food ang lechon. Kaya marami na sila nagtitinda din ng lechon rice eh. Ari ang amin napili sa ngayon. Idol, magkano lechon rice? 100? 100 daw. Sige pa, order isa. Ayun, nandun pala yung kanin niya. Ito yung may Shanghai na lechon rice. Ayan ang lechon ng Carriedo. Isa niya na. Tapos nandito kami lunes na. Ang pwesto na rin lechon rice na rin. Malapit lang tayo, Neneng B. Yan, lechon rice with Shanghai, 100 pesos. Only sauce daw yan. Yan. Maraming kanin. Yung lechon ay parang 3 big chunks.
Tapos may balat na ganyan. Tapos may 2 pirasong Shanghai. Yung sauce niya parang parang curry sauce. Pero itsura lang naman. Hindi mo siguro rin vlogger serving. Aray, kinuha lahat ko sa patas doon. Natin. Ito yung typical na masarap na lechon. Parang yung mga ino-order mo pag may birthday yan kayo sa bahay. Pag may special celebration kayo. Sa presyo, 100. Titingnan mo parang mahal. Pero kasi, pag napapaibig ka lang naman ng lechon, hindi mo kayang bumili na isang malaking lechon or 1 kilo, pwede na to satisfy your lechon cravings. Okay, jam? Yung Shanghai, not the strongest part of this dish. Yung lechon pa rin talaga. Pero kumbaga, pampadami ng ulam. Etong lechon rice na to, proof na ang Carriedo ay talagang isang bustling, melting pot ng iba't ibang pagkain. Hindi lang street food, hindi kahit celebratory food. Tulad ng lechon ay ginawa na ring street food. God bless sa lahat ng vendors. Sana mapaayos pa itong lugar para win-win ang vendors, mga customers, local government. Sana makahanap sila ng sweet spot. Hindi pong wala sila maaabala. Lahat enjoy. Pagdasal natin yan. Ba, kilala kayo yun? Kilala kayo yun? Yan. Si Haring Manggi. Nagtitinda siya din ng chicken pastil, if I'm not mistaken. Pag dinadala niya dito, yan, luto na. Bilis lang siguro na maubos. Mabait pala rin sa personal. Very pleasing sa kanyang mga fans, followers. Very approachable. Haba na napilo. Yes, madam. Ang panapos ng ating Carriedo Food Crawl. Merong sikat na rapper sa likod natin. At ang kanyang tinda, malahin mo yun, famous na, hustle pa. At ari ang kanyang hustle, chicken pastil for 100. Kung ikukumpara mo doon sa mas murang pastil na 10 pesos, definitely mas marami to. Kumbaga mas nakakasolve. Adobo flavors, salty, a little peppery, very filling. Yan ang istorya ng lahat ng street food na natimusan natin din sa Carriedo. Mura, kalidad, considering the price. Nakakabusog, pangmasa, pang social media. Nakainan natin lahat na nag-viral ng street food din sa Carriedo. May nakakalimutan ba ako? Let me know in the comment. 1,000 likes, balik tayo dito para sa part 2. In case you miss it, hindi lang Carriedo ang street food destination din sa Quiapo. Panoorin nyo dito, napakalupit na Quiapo Food Crawl. And of course, don't forget, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.